Hello po mga kababayan, dito ulit tayo sa ating bagong channel, Laugh Trip nga ni. O diyan na niya Mr. Maravillas, yung mga katatawanan ngayon. Naging katatawanan na po yung Senado. Muling nagkainitan kanina na nag-result mga kababayan sa pag-walk out ng minority senators. Gusto kasing baguhin ng Senate majority yung rules para yung mga makukulong na mga kasama nila pwede pa rin mag-participate sa Senado kahit na mga honorable positive na sila. Anong klase yan, Mr. Maravillas? Mga senador, tawag, honorable positive. Puro may kaso, puro mga pusakal. Ngayon gustong baguhin mga kababayan, nagkainitan kanina, nag-walk out yung minority senators. O, di ba? Ito yung pinagmamalaki ng mga DDS. 13 strong Senate defense para sa Diyos, sa bayan at sa katotohanan. Paano naging para sa Diyos, para sa bayan ito mga Duterte senators? Mga kababayan na karamihan pinag-aabol na ng batas. Puro pusakal. Kaya gustong baguhin yung Senate rules para makapagboto through teleconference daw, sabi ni Marcoleta. Yan, nag-walk out. Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media, sila ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makukulong. Walk out po. Para makaboto sila, nakakulong man sila. Nakakulong na, gusto pang bumuto. Gusto pang kumubra ng sweldo. Puro anya Mr. Maravilla, sugapa sa pera ng bayan. Ano ba, mga kababayan? Gustong palitan yung Senate rules. Violating their own rules. Ayaw pumayag po ni Ping Lacson at mga minority senators tulad ni Risa Ontiveros, ni Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan. Talagang nakipagbakbakan, pati si Tito Sen. Ngayon, talagang pinagpipilitan. Ayon, nag-motion to adjourn. Wala nang quorum. Umalis mga kababayan yung mga minority senators. Talaga bastusan na po itong mga senador. Alang yung buhay na to. Sabi ni Noy Noy, lahat magnanakaw. Malas, mga kababayan. Ito pa yung gusto talaga nilang magkinabang. Una si Bato de la Rosa kasi wanted na ng ICC. Nagtatago. Ngayon, sabi dito, si Harry Roque ayaw umuwi. Giit, walang hustisya sa Pilipinas. Ito namang si Bato de la Rosa ayaw sa ICC. Giit, gumagana ang hustisya sa bansa. Pag DDS talaga niya Mr. Maravillas ng mga politiko, bangga-bangga yung mga argumento. Salo-salungat ang kanilang posisyon. Yung isa, sabi may hustisya dito sa Pilipinas, kaya gusto dito litisin, si Bato.
Yung isa naman, tumatakas. Kasi walang hustisya daw dito sa Pilipinas, kaya tumakbo pa Europe. O ngayon, kahapon mga kababayan, sa Senate session, unang nagkainitan yung mga senador. Kasi nag-privilege speech si Amy Marcos, tapos may video presentation. Yung video presentation niya, puro fake news. Sinupalpal mga kababayan ni Mig Zubiri. Sabi ni Mig Zubiri, ano na anya tayo rito? Yung session anya natin, para naging show ni Inday Badiday, puro na lang anya chismis. Pinatanggal mga kababayan. Winidraw na lang ni Amy Marcos yung kanyang, yung kanyang video presentation na puro fake news. Kasi mga kababayan, pinagtulungan ng minority senators. Puro kanya propaganda. Tinawag pa na parang siya ni Inday Badiday ni Mig Zubiri. Ngayon, nag-react mga kababayan yung pamilya ni yung pamilya ni Ate Lourdes, ni Inday Badiday. Ayan tuloy, nagsorry si Mig Zubiri. Kasi sabi ni IC Mendoza, yung anak ni Ate Lourdes, please do not disrespect the legacy of my late Mommy Lourdes. She was more than showbiz chica in intrigues. She helped shape local pop culture in the entertainment journalism landscape of her time. And her work influenced conversation around media and entertainment for generations, reducing her name and legacy to describe the circus happening in the Senate is offensive. Yan tuloy. So, ibig sabihin, mas okay pa yung programa sa showbiz ni Ate Lourdes Inday Badiday kaysa sa circus ng Senado. Di ba? Mga kababayan, ibig sabihin, mas malala sa Senado. Ay, nako. Di ba? Kaya bumawi si Mig Zubiri. I want to say this from my heart. I respect Inday Badiday. And like many from my generation, lumaki rin po ako na nakikita siya sa TV. Bahagi siya ng pop culture natin. And she was loved by so many Filipinos. My frustration was about the video shown on the Senate floor. And I never meant to disrespect her memory or reduce her legacy to politics. Ayan tuloy, napaya si Mig Zubiri kasi nadamay si Ate Lourdes na mas credible pa kay Amy Marcos. mas malala pala niya, Mr. Maravillas, si Amy Marcos. Mas malala. Mas malala talaga po. Tingnan ninyo. Ang umahaba kay Amy Marcos sa pagsisinungaling, hindi po ilong tulad ni Pinocchio, kundi yung kanyang baba. Grabe naman yun, Master. Hindi man po ako may gawa, no? Nakita ko lang dito, kumakalat sa social media, pinaba ng todo yung baba ni Amy Marcos. Para ng buntot. Parang buntot ng demonyo. Ito talagang mga netizens kung anong mga pinagagawa. Ngayon, tinanggap naman ni IC Mendoza po yung apology ni Mig Zubiri. I'm sure you meant
no malice by it. Kilala talaga siya for showbiz intrigues, but it's just felt of seeing her memory associated with fake news peddlers. Thank you for this, Senator Migs. Appreciate it. Keep fighting the good fight, sabi po ni IC Mendoza. Di ba? All is well and ends well. Kailangan lang na magpakumbaba. You have to humble yourself. Di ba? Isang senador, nagkamali na na-associate si Ate Lods sa fake news. Hindi man yun nag-fake news si Ate Lods. Credible showbiz, showbiz talk show host, mga kababayan. Yun mismo yung yung appreciation ni Ping Lacson. May sinabi po si Ping Lacson. May post sa X si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, in showbiz during her time, referring to Ate Lods, si Inday Badiday. In showbiz during her prime, Maria Lourdes Jimenez Carbajal, more popularly known as Inday Badiday, was a decent person. She was authentic and truthful, trusted and credible. In the Senate plenary yesterday, peke ang source, peke ang messenger, pati ang backup, peke. Mas malala si Amy. Kasi pati ay yung messenger referring to Amy Marcos, peke. Peke yung mukha. Sabi nila, puro na lang anya botox. Pati yung backup, yung mga footages na ginamit po, mga kababayan, puro kasi propaganda. Paninirang plus, mga kababayan, yung ginawa ni Amy Marcos sa Senado. Kaya nagalit yung mga minority senators. Namin ni Erwin Tulfo, how siya niya? Ngayon lang niya ako nakakita ng ganyan. Ginamit pa yung Senado sa kanyang black propaganda. Pero si Amy may pakindat-kindat pa. Proud siya sa kanyang kapikian. Sabi ni Amy, ayan ha, sabi nila, no term extensions, yes to 2028 elections. Narinig ng sambayanan yan ha? Talaga niya, Mr. Marapillas, hindi na tinatablan. Makapal talaga ang mukha. Ngayon, yung akusasyon ni Amy Marcos, mga kababayan, sa kanyang kapatid, nag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos kanina in interview ng media before na lumarga pa Japan. Ito, panoorin natin yung ating Pangulo with Lisa Marcos. Sir, statement on the no-L? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Yan yung response ng ating Pangulo, tingnan ninyo yung mukha. Sabi dito sa report ng News 5, PBBM umismid sa pahayag na no election scenario ni Amy. Umismid na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nang patulan yung kanyang kapatid, mga kababayan, sa kasinungalingan. Di ba? Pero kanina, mga kababayan, habang nagbabagayan yung majority sa mga senators belonging to majority and minority, may dalawang senador na yung isa mula sa majority, si Pia Cayetano, tapos yung isa nasa minority, si Lito Lapid, ang may kilig moments, mga kababayan. Nagka-revealan, mga kababayan, ang kanilang mga damdamin.
Makita niya, Mr. Maravillas. Kasi si Lito Lapid, ang sabi, parang na-chismis mga kababayan, nasasama na sa majority. Ngayon, nilinaw ni Lito Lapid na he remains in the minority. Ito si Lito Lapid. Oh. Aliwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan lang ba kaya? Ang dami-dami natin bisita pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted and wala Palakpakan ka sila. man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Ngayon, nag-react si Pia Cayetano at gusto daw niyang magpasalamat kay Senator Lito Lapid. Pakinggan natin. Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates. Ulitan natin. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Nagpapadala pala ng Maha Blanca, buwan-buwan. At sa kasuman itong si Supremo kay Pia Cayetano. Ngayon, biglang tumayo si Lito Lapid. Ito yung kanyang sinabi. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. O, di ba? Nagka-revealan pa ng totoong damdamin yung dalawa. May kilig moments pa rin mga kababayan kahit nag-aaway-away yung minority and majority senators dahil sa politika. Hindi pa rin maalis yung pagmamahala ng dalawa. Ayos. Ayan o, sabi dito. Ang amats ni Leon Guerrero. Gusto ko kasing malaman mo na mahal kita. Suman at Maha Blanca ang kanyang sandata upang mapamahal sa kanya si Pia. Ang amats ni, hindi inaalamat, ang amats ni Leon Guerrero, isang paglalakbay para sa pag-ibig at para sa Suman at Maha Blanca. Di ba? Mga kababayan, tama yung kasabihan. O pag-ibig na makapangyarihan, pag nasok ka sa puso ni Numan, hahamaking lahat para sa Maha Blanca at Suman. Di ba? Mga kababayan, ayos. Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Yun lang po ang ating laugh trip nga Kung hindi pa po kayo, kung napasaya po kayo dito sa ating bagong channel, i-click subscribe po ninyo yung ating laugh trip nga and share naman po ninyo sa inyong mga kakilala at kaibigan para sila din po ay sumaya. Ayos! Bye-bye!